Lihim na pinalitan ng aking biyenang babae ang lock ng kondo na aking binili para doon natirahan ang bilas ko. Agad akong nag-report sa pulis. Nang dumating ang mga awtoridad, mahinahon akong nagtanong kung sino ang kumuha ng 5 piraso ng ginto mula sa aking personal na ligtas. Kalahating buwan na akong nasa biyahe nang umuwi ako, ang aking susi ay naging walang silbi. Ang matalinong lock ay winasak at pinalitan ng murang bakal na kandado. Nang mabuksan ang pintuan, ang bilas ko at ang kanyang kasintahan ay walang hiya na inangkin ang aking kondo bilang kanilang silid kasal. Ang pinakamasakit sa lahat, ang 5 piraso ng gintong pamana ng aking mga magulang ay ninakaw nila. Ang kabutihang loob ko ay binayaran ng pagtataksil. Bumaba ako mula sa taxi, huminga ng malalim sa pamilyar na hangin ng Maynila sa hapon. Ang liwanag ng araw sa mga huling araw ng tag-init ay sumisinag sa pagitan ng mga dahon at bumabagsak sa mainit na aspalto. Pagkatapos ng kalahating buwang pagsisikap sa isang proyekto sa Visayas, ang tanging nais ko ay malubog sa mainit na tubig sa bathtub, makinig ng mahinahong musika at makatulog ng malalim sa aking sariling malambot na kama. Ang kondo sa Quezon City na ito ay bunga ng 10 taon ng aking kabataan, 10 taon ng walang tigil na pagsisikap at pagod. Hindi lamang ito isang ari-arian. Ito ay simbolo ng aking kalayaan, ang lugar kung saan maaari akong maging tunay na ako, matapos ang mga oras ng pag-igting sa labas ng mundo sa aking posisyon bilang project manager. Bago pa man akong nagpakasal kay Ramil, nangako na ako sa aking sarili na pananatilihin ang lugar na ito bilang isang paraan ng pag-urong, isang personal na espasyo na walang karapatang lapastanganin ang sinuman. Kami ng aking asawa ay nangungupahan ng isa pang kondo malapit sa opisina ni Ramil para sa kanyang kaginhawahan sa pagbiyahe dito sa aking lugar. Paminsan-minsan akong bumabalik para mahanap ang katahimikan. Hinila ko ang aking maleta patungo sa lobby ng high-end condominium. Ang pamilyar na guard sa entrance ay ngumiti sa akin nang may pagbati, ngunit sa kanyang tingin ay may kaunting pag-aatubili. Tumango ako bilang tugon. Ang aking isip noon ay nakatuon lamang sa pagpasok. Mabilis na umakyat ang elevator sa ika, 11 na palapag. Isang magaang na ping ang tumunog. Lumabas ako sa maluwag at malinis na hallway. Ngunit nang nakatayo na ako sa harapan ng aking condo unit na numero 1815, bigla akong tumigil. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa ang tumakbo sa aking gulugod. Ang matalinong lock na pinagsama ang fingerprint at passcode, halos 25,000 piso ang halaga, at aking personal na pinili ay wala na. Sa halip ay isang murang bakal na kandado, ang uri ng kandado na nakarugtong ng kabastusan sa magandang kahoy na pinto. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo. Naisip ko na baka mali ang unit na nakita ko, ngunit hindi, ang numerong ginto sa plato ay nandoon pa rin. Nanginginig akong iniabot ang kamay sa bagong kandado. May kaunting alikabok pa sa metal, patunay na kamakailan lamang ito pinalitan. Kabog-kabog ang puso ko. Magnanakaw? O may pagkakamali mula sa pamamahala ng gusali? Ngunit anuman ang dahilan, ang pagpapalit ng kandado ng isang estranyo sa aking kondo nang wala ang aking pahintulot ay isang bagay na hindi ko maaaring tanggapin. Naghahanap na ako ng aking telepono sa bag para tawagan si Ramil, ngunit sa tamang sandaling iyon, mula sa loob ng kondo ay narinig ko ang maingay na mga boses at tawanan, ang malakas na telebisyon, ang tunog ng mga pinggan, at ang mabigat na amoy ng pagkain. Ang uri ng amoy na hindi ko kailanman pinahintulutang lumagi sa aking lugar na laging mabango ng lavender essential oil. Ang paunang takot ay mabilis na pinalitan ng marahang naglalagablab na galit. Hindi na ako nagdial, itinayo ko ang aking kamay at malakas na kumampog sa pinto. Sino ang nasa loob diyan? Buksan agad. Ang ingay sa loob ay biglang tumigil. May tunog ng paa na nagmamadali at ng tsinelas na hinihila sa loob ng aking tahanan. Naalala ko ang tunog dahil ang mga tsinelas ay may mabigat na rubber sole. Bumukas ang pintuan nang may kalansing. Ang taong nakatayo sa harap ko ay hindi isang nakamaskara na magnanakaw o empleyado ng gusali.
Iyon ay si Aldrin, kapatid na lalaki ni Ramil. Nakatayo si Aldrin roon, suot lamang ang isang pares ng shorts, may malaking tiyan, at hawak pa rin ang kalahating piraso ng inihaw na manok. Tumingin siya sa akin nang walang anumang gulat o takot sa kabaligtaran, ngumiti pa siya ng may kawalang galang. Ang boses niya ay puno ng pagkukunwari na pagiging natural, na parang siya ang tunay na may-ari ng lugar. "Uy, Ate Christine, nandito ka na pala. Bakit ang tagal mo sa biyahe? Matagal na kaming naghihintay sa iyo." Nanatili akong nakatayo nang may gulat habang tinitingnan ang sala mula sa likod ni Aldrin. Isang kahalong-halong tanawin ang dumating sa aking mga mata at halos nagparatay sa akin. Ang sala na noon ay aking ipinagmamalaki sa minimal at eleganteng disenyo ay mukhang isang murang inuman ngayon. Sa ibabaw ng aking mamahaling marble na mesa ay mga gumugulong na lata ng serbesa, mga plastic bag na puno ng maulang pagkain. Ang leather sofa mula Italia na pinagpala namin ay natatakpan ng mga maruming t-shirt at isang gumuklod na kumot. Itinulak ko si Aldrin sa isang tabi at pumasok sa loob ng may matinding pagkagulat. "Aldrin, bakit ka nandito? Sino ang nagpahintulot sa iyo sa aking bahay at nasaan na ang kandado?" Walang emosyon si Aldrin nang ihagis ang buto ng manok sa plato sa mesa, pinunasan ang bibig sa braso at mahinahon na sumagot. Si nanay ang nag-utos na lumipat kami dito. Yung fingerprint lock ay masyadong high-tech. Sabi ni nanay hindi siya sanay doon, baka masira at hindi na makapasok. Kaya nagpalit na lang si nanay ng ordinaryong kandado para sigurado. "Eto, susi, kunin mo na ang isa para sayo." Itinuro niya ang isang bungkos ng susi na nakahiga sa aking bookshelf. Paikot-ikot ang aking utak. Ang aking biyenang babae, si Aling Conching, siya lang ang may hawak ng spare key na ibinigay ko sa kanya nang may buong tiwala noong araw ng aming kasal para sa anumang emergency. Hindi ko kailanman inisip na gagamitin niya ang tiwala na iyon upang sakalin niya ako mula sa likod ng ganito. Sinabi ni nanay na lumipat ka dito. Ito ay aking bahay, sariling ari-arian ko, bago pa man akong nagpakasal kay Ramil. Bakit may karapatang magpasya si nanay para sa akin? Nagsalita ako ng may pinigil na boses, sinisikap na hindi sumigaw, ngunit si Aldrin ay walang kaba. Umupo siyang pabagsak sa sofa at kinuha ang remote ng TV. "Overreact ka, ate. Bahay mo bahay din ni Kuya Ramil. Pwede naman sa bahay ni Kuya ang nanay at ako, di ba? At mag-aasawa na rin ako." Sabi ni nanay, "Mas maganda kung dito na kami manirahan kaysa magrenta pa ng iba. Mahal ang upa." Nakinig ako at naramdaman ko ang mapait na katawa-tawa. Pala, sa mga mata ng pamilya ng asawa ko, ang ari-arian at kalayaan ng isang manugang ay isang karaniwang pag-aari na maaari nilang ibahagi at hatiin ng kusa, katulad ng isang piraso ng tinapay sa palengke. Sa tamang sandali, mula sa aking master bedroom ay lumabas ang isang batang babae. Mabigat ang makeup niya, kulot ang buhok, at habang lumalabas ay nag-i-file ng mga kuko. Nang makita niya ako, ni hindi siya nagbigay ng kahit isang salita ng pagbati. Tinanaw-tanaw lang niya ako mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay lumingon kay Aldrin nang may imbing boses. "Aldrin, sino yun na malakas na kumatok? Naistorbo yung tulog ko." "Ang ate mo yan, Vi. Galing sa biyahe." Sumagot si Aldrin sa kasintahan niya. Ang babaeng si Vi, narinig ko na ang pangalan niya mula kay Ramil ng ilang beses. Isang babaeng walang maayos na trabaho, buong araw ay gusto lang mag-ayos at humiling. Si Vi ay tumingin sa akin, ang ngiti sa kanyang labi ay may kasamang hamon, ngunit ang nagpapalo ng dugo sa akin ng husto ay hindi ang kanyang presensya kundi ang suot niya. Iyon ay ang aking silk pajama na kulay wine red, isang regalo sa aking sarili noong nakaraang biyahe sa Cebu. Personal ito, ang pinakapribadong bagay na maaaring pag-ariang ng isang babae, ngunit ngayon ito ay nakapatong sa katawan ng isang estranyo sa loob mismo ng aking sariling silid tulugan. Naramdaman ko na kumukonstrict, ang dibdib ko pabilis ang paghinga, ang aking privacy ay nilabag, ang aking dangal ay tinapakan, at higit sa lahat, ang kawalang hiyaan ng mga taong ito ay lampas na sa aking pag-iisip. "Tanggalin mo na agad ang damit na yan."
Itinuro ko ang kamay kay V, nanginginig ang boses ko sa galit. Nagulat si Vi, halos malaglag ang file ng kuko sa sahig. Nagpunta siya sa likod ni Aldrin. Bakit ka ganyan? Sinabi ni nanay, ang mga damit sa aparador na ito ay magaganda lahat. Sayang naman kung hindi gagamitin, kaya hiniram ko lang. Kasama ka sa pamilya, bakit mahirap? Tumayo si Aldrin at humarap sa kanyang kasintahan. Nagsisimulang lumitaw ang pagkainit sa mukha. Ate Christine, huwag kang magpalabis, siya ang magiging misis ko. Magiging ate mo rin siya. Marami kang gamit. Magbigay ka ng isang damit sa kanya, wala kang mawawala. Tama ang sinabi ni nanay, matagal ka na sa lungsod kaya naging malamig ang puso mo. Hindi ka marunong mag-alaga sa pamilya. Ngumiti ako ng mapait, halos bumala ang luha ko, ngunit nilunok ko ito sa loob. Mag-alaga sa pamilya ang uri ng pag-aalaga na pumasok nang wala sa loob sa bahay ng iba, pinali ang kandado, inangkin ang silid tulugan, at hinahawakan ang pinakapersonal na damit ng tao. Umubo ako ng malinaw. Sasabihin ko sa inyo ng isa pang beses, tanggalin mo ang damit na yan at lahat ng gamit ng dalawa sa inyo ay kailangang lumabas sa aking bahay agad. Kung hindi, ire-report ko sa pulis ang iligal na pagpasok sa aking lugar. Nang marinig ang salitang pulis, si Aldrin ay nagsimulang matinag, ngunit agad niyang naibalik ang aroganteng hitsura. Nag-antsyante ka lang, ate. Sabi ni nanay, ito na ang bahay pangkasal namin. Nagpunta si nanay sa pari para sa pagpapala. Sabi ng pari, nag-aagaw liwanag ang direksyon ng bahay na ito para sa swerte ni Aldrin. Alam ni Kuya Ramil ang lahat ng ito, kahit siya ay wala pang sinabi. Bakit ikaw ang nagwawala? Parang naibuhos sa akin ang isang timba ng malamig na tubig. Si Ramil, alam ng aking asawa ang bagay na ito, at wala siyang sinabi sa akin ng kahit isang salita sa loob ng kalahating buwan. Ang mga tawag tuwing gabi, ang mga salita ng pagmamalasakit, ang mga payo na kumain, nang maayos, lahat ng iyon ay belo lamang para itago ang kawalang-galang na ito. Natitisod akong umurong, ang kamay ko ay nakakapit sa dingding para hindi mabuwal. Ang pakiramdam ng pagtataksil mula sa aking sariling asawa ay mas masakit kaysa sa pagkawala ng karapatang mamuno sa kondo. Hindi na ako nagpumilit sa dalawang taong walang kahihiyan. Lumakad ng diretso sa aking opisina silid, ngunit nang hawakan ko na ang doorknob, muli akong nagulat. Ang pintuan ng aking opisina kung saan ko iniimbak ang mahahalagang dokumento at kung saan nakalagay ang aking lihim na personal safe ay nakalock mula sa loob. Buksan mo ang silid na ito. Malakas akong nagsalita ng lumingon. Ginamit na naming iyon bilang bodega para sa mga gamit sa kasal. Hawak ni nanay ang susi, wala kaming kopya. Bahagyang umangat ang balikat ni Aldrin habang walang kaba na bumukas ng bagong lata ng serbesa. Ang pasensya ko ay tunay na naubos na. Hindi lang naramdaman ko na inangkin ang aking tahanan, naramdaman ko na ang aking buhay ay pinalyasan ng mga piraso. Lumabas ako sa balkonahe para huminahon, umaasa na ang hangin mula sa labas ay makapagpapalamig ng aking umuusok na isip. Ngunit muli, kumonstrict ang aking puso. Ang sulok ng balkonahe dati ay puno ng aking mga halaman, ng magagandang orchid na aking maingat na inaalagaan araw-araw, at ang mga maliit na succulents ay itinatapon na sa isang madilim na sulok nang hindi nadidiligan ng kalahating buwan, kaya lantana at nangingilid ang kulay. Sa halip, isang murang aluminum drying rack ang nakatayo, nakabitin ang mga makulay ngunit murang damit ni Vi at Aldrin. Ang tubig mula sa hindi mabuting pinigat na damit ay tumutulo sa aking hardwood floor, nagsisimula ng magpahiwatig ng mga pamamalo sa kahoy. Pumasok ako sa kusina na naghahanap ng maiinom na tubig nang makita ko ang dalawang malaking sako sa tabi ng basurahan. Nag-atubili akong binuksan ang mga ito at hindi ko mapaniwalaan ang aking mga mata. Lahat ng aking profesional na mga libro, ang mga notebook na puno ng mga tala sa proyekto sa loob ng maraming taon, at pati na rin ang aking mga award certificate at plaques, lahat ay tinatapon doon katulad ng mga lumang basura. May mga librong sa ibang bansa pinabili ang aking mga kaibigan. May mga dokumentong kung mawawala ay magkakaroon ng malaking abala sa aking kumpanya.
ngunit itinrato ito ng mga taong ito katulad ng basura sa loob mismo ng tahanan ng kanilang may-ari. Umupo akong mabilis sa sahig ng kusina, tinitignan ang bunto ng mga bagay na sira na sa pangalan ng pagmamahalan. Mula nang pumunta akong manugang sa bahay ni Aling Conching, palagi akong nagsisikap na tuparin ang aking mga tungkulin. Hindi ko tinipid ang pera sa buwan ng regalo sa kanya, bumibili ng mga mamahaling bagay para sa kanya, at nag-ayos para mahanap ng trabaho si Aldrin, ngunit palagi siyang umaaalis dahil sa katamaran. Lagi akong nag-aakalang ang aking katapatan at kagandahang loob ay makakakuha ng paggalang kapalit, ngunit hindi sa kanilang mga mata. Isa lamang akong minahan para mapagsamantalahan, isang taong may pera para sa kanilang kasiyahan, isang bagong kalansing ng pagbubukas ng pintuan. Naglingon ako at nakita ang isang babaeng matipuno ang katawan, humahawak ng maraming plastic bag na pumasok. Iyon si Aling Conching, ang aking biyenang babae. Pagpasok pa lang niya ay malakas na nagsalita nang may tinig na ipinagmamalaki niyang tapat at masaya. Aldrin, V. Nagdala si nanay ng lechon manok at tinapay dito. Kumain na kayo ng mabilis bago pumunta sa bagong refrigerator. Nakita ni nanay na medyo maliit ang lumang ref ni Ate Christine. Hindi kasya ang maraming pagkain para sa darating na kasal. Nakita niya akong nakaupo sa sahig ng kusina. Ang kanyang mukha ay walang kahit isang bahid ng pagkahiya o pagsisisi sa kabaligtaran. Itinaas pa niya ang kilay at nagsalita ng may autoridad. Uy Christine, nandito ka na pala? Bakit hindi ka nagpaalam bago umuwi? Dapat sinabi mo para mapadala si Ramil para salubungin ka. Bakit nakaupo ka? Sa sahig dyan, tayo na, samahan mo si nanay at mga kapatid mo sa pagkain. Tumayo ako, pinalis ang alikabok sa damit at tiningnan siya ng diretso sa mata. Nanay, ano ang paliwanag ninyo sa nangyari? Bakit ninyo pinali ang kandado ng kondo ko? Bakit ninyo pinayagan si Aldrin at ang kasintahan niya na lumipat dito nang wala ang pahintulot ko? Ibinaba ni Aling Conching ang mga bag ng pagkain sa mesa, mahinahon na hinubad ang kanyang sombrero, nagpaypay, at bago sumagot ay nagsalita ng may ganitong tinig. Naisip ko lang ng simple ikaw at si Ramil ay maluwag na sa doon ninyo. Sayang naman itong lugar na ito kung walang naninirahan. Si Aldrin ay mag-aasawa na. Wala pa siyang pera, pinayagan ko siyang manirahan dito para hindi na kailangang magrenta. At ikaw ay ate ng kapatid ng asawa mo, may reklamo ka ba sa simpleng bagay na ito? Simpleng bagay? Nanigip ang aking lalamunan. Ito ang aking sariling bahay. Butil ng aking pawis. Ginagamit ba ninyo ang spare key na ibinigay ko sa inyo para gawin ito? Biglang nagbago ang tono ni Aling Conching, naging matalim ang boses. Christine, pakinggan mo si nanay. Nang pumunta kang manugang sa pamilyang ito, ang ari-arian mo ay naging ari-arian din ng lahat. Huwag mong paghiwalayin ang bahay ko at bahay ng asawa mo. Meron kang pera, ang pagpapahintulot sa kapatid ng asawa mong manirahan ng isang kondo ay hindi ibibigay. Itatawanan ka ng mga tao. Itatawanan si Ramil. Mag-isip ka ng may puso. Huwag ka laging pag-iisip lamang ng pera. Ang salita ni Aling Conching ay katulad ng matinding suntok sa aking dangal. Mag-isip ng may puso, ang salitang ito ang ginamit niya para bigyan ng kulay ang kanyang walang kahihiyang pagkuha ng aking tahanan. Tiningnan ko ang aking biyenang babae na mahinahon na naglalatag ng pagkain sa mesa. Tiningnan si Aldrin at si Vi na masayang kumuha ng lechon manok at naramdaman ko ang matinding pagkasuklam na bumabangon sa kalooban ko. Sinabi ninyo sa akin na mag-isip. Nang may puso ba kayo nang salakayin ninyo ang aking bahay nang wala ako? May puso ba kayo nang pahintulutan ninyo ang babaeng ito na gamitin ang aking pinakapriyabadong damit? May puso ba kayo nang itapon ang lahat ng aking mga libro at mahalagang dokumento sa sako? Malakas na tinamping ni Aling Conching ang mga kutsara sa mesa, namula ang mukha. Huwag kang maging walang galang sa akin. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito. Ang pagsuotin ng damit ay isang maliit na bagay, laba lang, malilinis. Ang mga libro ay luma na, bakit pa ilalagay diyan? At saka, nakatutok na rin si nanay, nasaan ang titulo ng bahay, ibigay mo sa akin para panghawakan. Ang mga kabataan ngayon ay madaling mawalan ng mahalagang dokumento
At pagkatapos ng kasal, binalak ni nanay na ilipat ang kalahati ng pangalan sa kay Aldrin para may katayuan siya sa harapan ng pamilya ng kanyang magiging asawa. Nanatili akong nakatayo nang may gulat na hindi makapagsalita. Ilipat ang kalahati ng kondo sa Quezon City na ito kay Aldrin. Isang kondo na ang halaga ay malapit sa 10 milyong piso na kinikita ko ng maraming taon ng pagtitiis at pagod. At ngayon ay gusto niyang ibigay ko ito ng libre sa tamad na kapatid ng asawa ko. Nanginganib ang utak ninyo sa tulog na tulog sa hapon o ano? Tumatawa akong may kapaitan. Hinding-hindi ko ibibibigay ang titulo ng bahay at hinding-hindi ko pahihintulutan ang sinuman na manirahan dito. Ngayon na ibigay na ninyo sa akin ang susi ng opisina ko at sabihin ninyo sa dalawa na ilabas na ang lahat ng gamit agad. Tumayo si Aling Conching, nakalag ang dalawang kamay sa baywang at sinimulan ang pamilyar niyang kanta ng mga taong gumagamit ng katandaan upang itakwil ang katotohanan. Ngayon nang may pera ka na, kinamumuhian mo na si nanay at ang kapatid ng asawa mo, tama ba? Tatawagan ko si Ramil para makita niya kung paano siya nag-asawa. Ang bahay ng manugang ay bahay din ng anak ko, wala kang karapatang itaboy ang kapatid niya. Hinila niya ang telepono at binago si Ramil ng harapan ko. Ramil, umuwi ka, natignan mo ang ginagawa ng asawa mo, tinatataboy niya si nanay at ang kapatid mo. Sabi niya wala siyang pakialam sa sinuman, pera lang ang mahalaga para sa kanya. Naku naman, matanda na si nanay at ganito pa ang nangyayari sa akin sa kamay ng manugang. Nagsimulang umiyak si Aling Conching ng malakas, mga luha na katulad ng buwaya ang bumagsak sa kanyang mga pisngi na puno ng kulubot. Si Aldrin at si Vi ay nakatayo sa tabi niya, mga mata nila ay nakatuon sa akin nang may pagtatagumpay. Nakatayo ako sa gitna ng aking sariling tahanan na pakiramdam ko ay nangingibang tao. Isang malamig na pakiramdam ang bumalabal sa akin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kasamaan at kasakiman ng mga taong dati ko na tinatawag na pamilya. Habang si Aling Conching ay abala sa kanyang pagtatanghal, isang masamang kutob ang dumaan sa aking isip. Ang personal safe. Hindi na ako naghintay na ibigay niya sa akin ang susi ng opisina. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang martilyo na itinambak ni Aldrin sa estante at lumakad ng diretso sa pintuan ng opisina. Ano ang gagawin mo? Sumigaw si Aldrin at sumunod para pigilan ako. Ngunit nakagawa na akong tumama ng malakas sa doorknob. Pagkatapos ng 3 suntok, ang hindi gaanong matibay na pinto ay bumukas ng biglaan. Sumugod ako sa loob. Ang aking maayos na opisina ay puno na ngayon ng mga kahon, bagong damit at mga regalo para sa kasal. Itinulak ko ang mga kalat sa mesa, yumuko sa ilalim ng trabaho, kung saan ang mini-safe ay nakatago sa likod ng isang piraso ng kahoy na nagtatakip bilang camouflage. Ang kahoy ay pinapalda na. Kabog-kabog ang puso ko. Pinindot ko ang code pula ang indicator light. Sinubukan ko ulit, error pa rin. May mga bakas ng pisikal na pakikialam sa electronic panel. Ginamit ko ang mechanical backup key na lagi kong dala para mabuksan ito. Bumukas ang mabigat na pinto ng safe at ang compartment na naglalaman ng 5 piraso ng ginto, ang pamana ng aking mga magulang na ibinigay sa akin ng araw na nagpakasal ako ay ganap na walang laman. Pakiramdam ko ay gumuho ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang 5 pirasa ng ginto ay hindi lamang salapi, iyon ay ang huling init ng aking mga magulang, ang kanilang mga huling salita, ang proteksyon na kanilang inilaan para sa kanilang tanging anak na babae. Biglang nakatayo ako, lumingon. Nakatayo si Aling Conching, si Aldrin at si Vi sa pintuan ng silid, lahat ng mukha ay namutla. Nasaan ang ginto ko? Ang 5 piraso ng ginto sa safe na ito, nasaan na? Ang aking sigaw ay tumalab sa buong kondo, napalampas ang ingay ng TV, napalampas ang pekeng pag-iyak ni Aling Conching. Ang laban na ito ay hindi na simpleng usapin ng bahay. Habang si Aling Conching ay patuloy pang umiiyak at gumagawa ng drama sa telepono, wala pang 15 minuto matapos may tunog ng mabilis na paa sa hallway. Bumukas ang pintuan at pumasok si Ramil. Ang mukha niya ay pagod at pawisan.
Nang makita niya ang magulang na sitwasyon sa loob ng bahay, hindi siya tumakbo sa akin para magtanong o ipagtanggol ako. Ang unang ginawa niya ay tumakbo sa tabi ni Aling Conching. Tinulungan itong tumayo at patuloy na nagpapatahimik. Nakatayo ako nang nakasandal sa mesa, mga braso ay nakakrus. Tinitingnan ang lalaki na kasama ko sa kama ng 3 taon na isang mapait na pakiramdam ang bumabangon hanggang sa aking lalamunan. Tumingin si Ramil sa akin. Ang kanyang tingin ay walang pagsisisi, mayroon lamang annoyance at pagod, na para bang ako ang pinagmulan ng lahat ng problema. Nagsalita si Ramil ng mababang boses na puno ng kanyang karaniwang pagpipigil. Galing ka lang sa biyahe, bakit hindi ka magpahinga muna kaysa gumalaw ka ng ganito? Matanda na si nanay, dapat na intindihan mo. Alam ko na medyo abrupto ang desisyon ni nanay na payagan si Aldrin na lumipat dito, ngunit ginawa niya iyon dahil mahal niya ang kanyang anak. Ikaw ang ate ng pamilya, dapat maging mas mapagbigay ka para maayos ang lahat. Ngumiti akong mapait ang ngiting puno ng paghamak. Nagtanong ako, mapagbigay ibig sabihin ay pahintulutan silang paliin ang kandado ng aking bahay? Mapagbigay ibig sabihin ay hayaan nilang itapon ang aking mahahalagang dokumento sa sako? At pinakamahalaga, mapagbigay ibig sabihin ay hayaan nilang kunin ang 5 piraso ng gintong pamana ng aking mga magulang? Nag-atubili si Ramil. Nang marinig ang usapin ng pagkawala ng ginto, lumingon siya kay Aling Conching at Aldrin nang may pagdududa, ngunit agad na sinugpong ito ni Aling Conching nang sumigaw. Huwag kang maniwala sa kanya, pag-aari niya ang safe, kaya siya ang mag-iingat. Kami ni Aldrin, anong alam namin sa code para makuha iyon? Siguro nilaan niya ang ginto bago umalis, at ngayon na umuwi ay gustong isisi sa amin para may dahilan siyang itaboy si Aldrin. Ang babaeng ganyan puso ng bato, lahat ng pag-iisip ay sa pera. Huminga si Ramil ng malalim at tumingin sa akin nang may namamansalang hitsura. Siguro may pagkakamali lang si Aldrin ay hindi makapag-iisip ng gayon, baka nakalimutan mo kung saan mo nilagay. Ngayon, ang mga bagay sa pamilya ay pinagtitibay ng mahinahon. Si Aldrin at si Vi ay mag-aasawa na hayaan mo silang dito muna ilang taon. Kapag sila ay may sariling kabuhayan at anak, sasabihin ko na sa kanila na lumipat. Isipin mong mabuti ang nag-aalaga sa susunod na henerasyon. Tiningnan ko si Ramil. Naramdaman ko na ang taong ito ay taong banyaga sa akin. Ang lalaki na ito ay wala kahit kaunting pagtatanggol sa lehitimong karapatan ng kanyang asawa. Gusto lang niyang magkaroon ng mapagkunwaring kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa akin na tanggapin ang lahat. Sinabi ko ng tuwiran, wala akong obligasyong mag-alaga ng mga tamad at sakim. Kung hindi mo sila utusan na lumabas ngayon din, gagawin ko ito sa sarili ko, at ang 5 piraso ng gintong iyon, kung walang nagkukumpisal na kumuha, hahayaan ko ang batas na hanapin ang nagkasala. Nagsimula ng mainit si Ramil, sumigaw siya, huwag mong dalahin ang pulis para sa mga kapamilya, saan mo ilalagay ang mukha ko? Matatawa sa atin ang mga tao, pamilyang walang swerte, ang magkakapatid ay nag-aaway-away. Ibaba mo ang iyong ego sa buhay, ay kailangang marunong kang lumingon sa palibot. Sa kabila ng matinding pagpipilit ni Ramil at walang tigil na pagsigaw ni Aling Conching, lumaktaw ako sa kanila at pumunta sa aking master bedroom para mahanap ang kaunting espasyo upang maisip ang lahat. Ngunit nang makapasok ako sa silid na dating pinakapriyabadong sulok ko, muli akong gustong mabaliw. Ang aking dresser kung saan inilagay ko ang mga mamahaling pampaganda, ang mga pinahahalagahan ko, katulad ng mga alahas, ay mukhang isang digmaang lugar ngayon. Ang mga mamahaling face cream na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay nakabukas ang takip at gumugulong. Ang mamahaling pabango ay nilaboratorio nang walang dahilan. Ang mabigat na amoy ay nakakasakit sa ulo. Ang ibabaw ng mesa ay may mga mantsa ng lipstick at foundation na nagkalat sa lahat ng dako. Ginagamit pa ni Vi ang aking mamahaling brush para linisin ang mga sapatos niya. Nakaupo si V sa aking kama, walang kaba at nagsascroll ng telepono. Nang makita niya akong pumiraso, tinanaw-tanaw lang niya ako at nagsabi ng may panlalait. Ang mga gamit ni Ate Christine ay mahal lahat pero maalikabok naman.
tinulungan ko na ring linisin. Isa kang manager pa naman, bakit ganyan ka pagdating sa ilang mga produkto? Maliit lang ang mga iyon. Lumakad ako ng diretsyo, kinuha ang telepono mula sa kamay ni V at inilagay sa kama. Nagtanong ako ng matinding tinig. Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan ang mga gamit ko? Alam mo ba ang halaga ng mga ito? Alam mo ba ang pinakamababang kagandahang asal kapag nakatira sa bahay ng iba? Nagtindig si Vi. Gustong sumagot nang dumating ng sabay si Aling Conching at si Ramil sa silid. Nang makita ni Aling Conching ang eksena ay nagsimulang magdrama. Nakita niyo ba? Gusto na siyang saktan ang aking magiging manugang. Lahat ng gamit sa bahay na ito ay kay Ramil rin kahit sino ay pwedeng gumamit. Umaangat na siya sa lahat ng tao dahil sa pera. Hindi ko tinunan si Aling Conching. Lumingon ako kay Ramil at itinuro ang nagkalat na mga pampaganda sa mesa. Tingnan mo, ito ba ang mapagbigay na hinihingi mo? Winasak nila ang buhay ko. Kung mayroon ka kahit kaunting dangal, utusan mo silang ilabas ang mga gamit nila ngayon na. Tumingin si Ramil sa mga pampaganda, tila medyo nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay bahagyang umiling. Sige na, bukas palitan ko na lang ang mga iyon. Bata pa si Vi, hindi pa siya bihasa sa mga bagay na ganito. Dapat turuan mo siya ng dahan-dahan kaysa sumisigaw. Pinabibigo mo ako, Christine. Ang pangungusap ni Ramil ang huling patak na nagpaalab sa lahat. Ang kanyang disappointment at ang aking matinding pagkabigo. Nagbuhat na ako at nagtrabaho para mabili ang kondo na ito, para makapamuhay ng maayos. At ngayon ay pinagalitan pa ako ng aking sariling asawa dahil hindi ko tinanggap na hayaan ang mga tao na dumurog ng aking buhay. Tiningnan ko si Vi. Siya ay ngumingiti nang may tagumpay sa likod ni Aling Conching. Tiningnan ko si Aldrin, walang kaba siyang nakatayo sa pintuan, parang nanood ng maayos na palabas. Alam ko na sa loob ng bahay na ito, ako ay ganap na nag-iisa. Ang aking pagtitimpi ay ginamit nila bilang kahinaan para samantalahin. Kung hindi ako tatayo para ipagtanggol ang sarili ko, wala ni isang tao ang tatayo para sa akin. Bumalik ako sa opisina silid, hindi pinansin ang mga sigaw ni Aling Conching sa likod ko. Lumuhod ako sa tabi ng pinalyang safe. Ang nanginginig na kamay ko ay humipo sa walang laman na compartment. Ang 5 piraso ng ginto ay hindi maliit na halaga, ngunit ang espiritual na halaga nito para sa akin ay higit pa sa lahat. Iyon ang bawat butil ng pawis ng aking mga magulang, ang kanilang mga huling payo bago sila pumanaw. Tumayo ako, pinunasan ang mga luha, muling nakuha ang malamig na katahimikan ng isang matagal ng project manager. Lumabas ako sa sala, nandoon ang buong pamilya nila. Tumingin ako ng diretso kay Aldrin at nagtanong ng matibay. Aldrin, huling beses na akong magtatanong sa iyo, kinuha mo ba ang 5 piraso ng ginto sa aking safe? Kung ibabalik mo ito ngayon, ituturing kong wala itong nangyari at bibigyan kita ng pagkakataon na lumabas ng maayos. Ngunit kung kailangang hanapin ng pulis, biglang nagtindig si Aldrin, namumula ang mukha niya sa galit o posibleng sa bigla. Huwag mo akong pag-usapan ng ganyan. Ate, may ebidensya ka ba? Huwag kang mag-akusa ng walang basehan. Cause, ikaw ay mayaman, hindi ibig sabihin ay maaari kang magsabi ng gusto mo. Nagdagdag pa si Vi. Tama yan, ang Aldrin ko ay mahirap ngunit may dignidad. Huwag mong dalhin ang ugali mo sa opisina rito. Baka ikaw mismo ang naipundar ang ginto mo bago umalis, at ngayon ay inuuwi para isisi sa amin. Nagsimula na ring gumulong ang kanyang drama, inubo si Aling Conching. Tauhan ng Diyos, ang aking manugang ay gustong ipadala ang sariling bilas sa kulungan. Gusto niyang putulin ang kabuhayan ng pamilya ng asawa niya para makontrol niya ang lahat ng ari-arian. Ramil, anak, nakita mo na ba to? Anong uri ng babae ang iyong napangasawa? Nakatayo si Ramil sa gitna, namumutla sa kahihiyan at kaguluhan. Tumingin siya sa akin nang may nagmamakaawang tingin. Christine, sige na, huwag mo nang palawakin ito. Si Aldrin ay hindi gagawa ng ganyan. Malamang ay nakalimutan mo kung saan mo nilagay. Ngayon ay bagay ng pamilya, ayusin natin sa sarili. Hayaan mo na si Aldrin at Vi na dito muna ilang taon. Kapag may anak na sila, may maayos na trabaho, saka ko sasabihin sa kanila na lumipat.
Isipin mo itong isang mabuting gawa. Tiningnan ko si Ramil, naramdaman ko ang sukdulan ng paghamak sa kalooban ko. Ang lalaking ito ay hindi pinoprotektahan ang lehitimong karapatan ng kanyang asawa. Gusto lang niya ang mapagkunwaring kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa akin na magtiis. Tinawag niya itong mabuting gawa, ngunit para sa akin, iyon ay duwadtang hindi kapani-paniwala. Nagsalita akong tuwiran. Wala akong obligasyong gumawa ng mabuting gawa para sa mga tamad at sakim. Kung hindi mo sila aayusin ngayon na, gagawin ko ito sa sarili ko. At ang 5 piraso ng gintong iyon kung walang nagkukumpisal, hahayaan ko ang batas na makahanap ng sagot. Naunawaan ko na ang paghingi ng katotohanan mula sa mga taong ito ay walang saysay. Nagkasabwatan sila, umaasa sa kahinaan ni Ramil para angkinin ang aking ari-arian. Si Aling Conching ay ginamit ang spare key, nagbigay daan para palahin ni Aldrin ang kandado at makapasok sa bahay. At sa panahon ng aking pagkawala, ang paghahanap ng lihim na safe para sa mga taong katulad nila na puno ng kasakiman ay tanging usapin na lamang ng oras. Pumasok ako sa silid, isinara at sinesel ang pintuan. Umupo, kinuha ang telepono. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Ang katarungan ay hindi maipatupad sa pamamagitan ng mga salita o panalangin sa mga taong walang konsyensya. Malakas na kumampog ang pintuan ng opisina. Nagmando si Ramil na buksan ito, walang tigil na nagmumura si Aling Conching sa labas. Sila ay natatakot. Ang aking katahimikan ay nagpapababa ng loob sa kanila. Alam nilang kapag ako ay tumigil na sa pagtatalo, ibig sabihin ay kumikilos na ako. Huminga ako ng malalim, pinindot ang 3 numero sa screen ng telepono, 1,000,000 Tino. Pagkatapos ng ilang tunog, sumagot ang isang pulis sa duty. Magandang araw, maaari ko po kayong tulungan. Mahinahon akong nagsalita. Ako po si Christine de la Cruz, may-ari ng condo unit na 18.5 dito sa isang high-end condominium sa Quezon City. Nakabalik lang po ako mula sa business trip at natuklasan kong may mga taong pumasok nang wala ang aking pahintulot, pinali ang kandado ng kondo ko at inangkin ito. Higit sa lahat, natuklasan kong nawawala ang 5 piraso ng ginto mula sa aking personal na safe. Ang mga sangkot ay kasalukuyan pa rin sa loob ng kondo ko at gumagawa ng maingay, nilalabag ang aking karangalan. Humihiling po ako sa mga autoridad na pumunta sa lugar para resolbahin ang insidenteng ito. Pagkatapos ng pagbibigay ng lahat ng impormasyon, ibinaba ko ang telepono. Isang kakaibang kagaanan ang kumalat sa aking kalooban. Dati ay nag-iisip akong mapanatili ang kasal na ito dahil ako ay taong nagpapahalaga sa damdamin at tradisyon. Ngunit ang nangyari ngayon ay nagpakita sa akin ng isang malupit na katotohanan. Ang kabutihang loob, kapag nalagay sa maling lugar, ay magiging kalamidad para sa iyong sarili. Binuksan ko ang pintuan at lumabas sa sala. Nang makita niya akong lumabas, sumulong si Aling Conching, ngunit itinuon ko ang telepono at malamig na nagsalita. Tinaawagan ko na ang pulis, darating sila sa loob ng 10 minuto. Kung may kumuha ng ginto, ibigay na ngayon. Iyon ang tanging paraan para mapababa ang parusa. Kung hintayin ninyong matuklasan ng pulis, huwag kayong sisihin sa akin. Ang buong silid ay biglang naging tahimik. Ang mukha ni Aldrin ay lumipat mula sa pula hanggang sa putla. Nagsimulang lumitaw ang pawis sa noo niya. Umatras si Vi sa likod. Ang kamay niya ay instinktibong tinakpan ang maliwanag na gintong pulseras sa kanyang pulso, isang pulseras na siguradong wala siya noong nakaraang linggo nang magkita kami sa bahay ni Aling Conching. Tumingin si Ramil sa akin, ang mga mata niya ay malawak sa pagkagulat at galit. Sumigaw siya, "Christine, lumabas ka sa isip mo? Talagang tinawagan mo ang pulis para dakipin ang aking ina at kapatid? Mayroon ka pa bang pagiging tao? Hindi ba natin maayos sa sarili ang mga bagay na ito ng pamilya? Gusto mo bang gunawin ang pamilyang ito?" Tumingin ako ng diretso sa Ramil. Ang boses ko ay hindi na natitinag. Ang pamilyang ito ay nagumon mula nang pinali ninyo ang kandado at pumasok dito. Hindi ko tinawagan ang pulis para ipakulong ang iyong ina. Tinawagan ko ang pulis para mabawi ang aking ninakaw na ari-arian
at ipagtanggol ang aking lehitimong karapatan bilang may-ari. Kung ang iyong ina at kapatid ay hindi kumuha ng anuman, wala silang dapat katakutan sa pulis. Bakit ka nanginginig? Natahimik si Ramil, nakatayo siyang nakatigil sa kanyang puwesto. Tiningnan niya ako na parang tumingin sa isang kaaway. Sa sandaling iyon, natuklasan ko na ang lalaki na minsan ko nang minahal ay talagang isang anino ni Aling Conching, isang taong walang sariling paninindigan at handang isakripisyo ang kanyang asawa para mapasaya ang kasakiman ng kanyang pamilya. Hindi pa nakaraang 15 minuto, tumunog ang doorbell. 2 uniform na pulis at isang plainclothes na investigador ang dumating. Sa sandaling mabuksan ang pinto, nagsimula na si Aling Conching sa kanyang pinakamataas na antas ng dramatismo. Lumabas siya sa hallway, umupo sa sahig at hawak ang bota ng isang pulis habang umiiyak ng matagos. Mga kuya, tulungan ninyo ako. Ang aking manugang walang galang siya, umaangat siya at may pera kaya tinatataboy niya ang biyenang babae niya sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Tinatawagan pa niya ang pulis para ipakulong ako sa pagnanakaw ng ginto niya. Diyos ko naman, matanda na ako, buong buhay ko ay marangal. Bakit naman ganito ang manugang ko? Ang mga nagsisilisin na kapitbahay ay nagbukas ng kanilang mga pintuan para manood. Nagsimulang kumalat ang mga bulong sa hallway. Nakatayo si Ramil sa tabi ni Aling Conching, mukha puno ng kahirapan. Nagdagdag pa rin siya, "Mga sir, usapin po ito ng pamilya. Ang asawa ko ay nagagalit kaya medyo lumampas, sana po ay hayaan na kaming mag-ayos ng sarili." Ang plainclothes na investigador na nagpakilalang si SPO Juan Santos ay tumingin kay Aling Conching at pagkatapos ay kay Ramil nang may seryosong tingin. Hiniling niya sa lahat na manatiling mahinahon at pumunta sa loob para makipagtulungan. Inanyayahan ko ang mga pulis sa sala at malinaw at maikli na ibinuod ang sitwasyon. Ibinigay ko ang mga dokumento na nagpapatunay ng aking pagmamay-ari ng kondo, mga larawan ng lumang matalinong kandado at ng kasalukuyang murang kandado na pinalit. Pagkatapos ay dinala ko sila sa opisina silid, ipinakita ang pinalyang safe at ang nag-ungulong mga gamit sa mga sako. Nagpatuloy si Aling Conching sa pagsisigaw sa labas. "Ang bahay ng manugang ay bahay din ng aking anak, may karapatang pumasok doon. Siya ang nagbigay sa akin ng susi, ibig sabihin ay sumang-ayon siya na gamitin ko ito. Pinapayagan ko ang aking anak na manirahan sa kanyang sariling bahay, may mali ba doon? Huwag kayong maniwala sa kanyang panlilinlang." Mahinahon ngunit matatag na sumagot si SPO Juan Santos. "Ginang, ang karapatang pag-ariang ay malinaw na protektado ng batas. Ang pagpahire ng manggagawa para baguhin ang kandado nang wala ang may-ari at nang walang pahintulot nila ay isang paglabag sa batas tungkol sa pagsalakay sa tirahan ng mamamayan. At ang pagkawala ng 5 piraso ng ginto ito ay isang seryosong usapin ng kriminal na pagnanakaw. Kukuhain namin ang pahayag ng lahat ng narito at sisiyasatin ang eksena." Nang marinig ito, biglang nanginig si V. Nagtatangkang lihim na makaalis patungo sa banyo, ngunit pinigilan ng isa sa mga pulis. Umupo si Aldrin sa sofa, nangingitas na, wala nang bakas ng dating arogansya. Nagtatakbuhan ang mga mata niya sa takot. Ang buong kondo ay naging matinding tensyon. Ang ilaw ng seksyon ng investigasyon ay nagbibigay liwanag sa bawat mukha na namumutla sa pag-aalala ng pamilya ng asawa ko. Nakatayo ako roon ng mahinahon, katulad ng isang obserbasyon. Alam ko na ang kanilang palabas ay papalapit na sa katapusan at ang katotohanan ay malapit ng maibunyag, kahit ang presyo ay ang pagguho ng kasal na dating taimtim kong pinahahalagahan. Ang sala na dati ay marangal ay nagiging napakasiksik at puno ng tensyon. Ang ilaw ng investigasyon ay nagbibigay liwanag sa mga mukha na unti-unting nagbabago ng kulay sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga pulis. Nakatayo ako nang nakasandal sa dingding, mga mata ay malamig habang tinitingnan ang bawat isa. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak sa labas, si Aling Conching ay napilitang pumasok, ngunit hindi pa rin siya tumigil ng bulong na mga sumpa. Nakatayo si Ramil sa tabi ng kanyang ina. Ang mga kamay ay magkakabit
Ang tingin ay nakadikit sa sahig parang naghahanap ng butas para lumusong. Kinuha ng investigador na si SPO1 Santos ang kanyang notebook at ballpen. Lumingon-lingon siya ng isang beses at nagsalita ng matatag, ngunit may angkop na pagpipigil. Pakiusap sa inyong lahat na manatiling mahinahon para makagawa kami. Ayon sa ulat ni Ginang Christine de la Cruz, ang kondo na ito ay may palatandaan ng ilegal na pagpasok at pagkawala ng malaking halaga ng ari-arian 5 piraso ng ginto. Hinihiling naming ipaliwanag ng mga narito kung bakit sila nasa kondo na ito at kung sino ang may hawak ng susi sa nakalipas na panahon. Gustong pumasok ng biglaan si Aling Conching para makialam, ngunit itinuon ang kamay ni SPO1 Santos para pigilin siya. Hiniling niyang sumagot ang isa-isa. Sa sandaling iyon, humakbang ako ng isang hakbang pasulong. Hindi ko tinanaw si Ramil o si Aling Conching, tumingin ng diretso kay Aldrin at si V na nakakawering sa sulok ng sofa. Nagsalita ako ng mahinahong kakaiba. Gusto kong malaman kung sino sa mga narito ang nagbukas ng safe sa aking opisina silid. Ang 5 pirasa ng ginto ay hindi maaaring lumipad ng kusa. Nakabalot ito sa pulang plastik sa pinakamababang drawer. Tanging ang isang nakakaalam ng code o may oras para palahin ito ang makakakuha nito. Nang marinig ito ni Aldrin, biglang nanginig ang kanyang balikat. Nagsimulang magsalita ng may pag-aatubili na hindi siya alam sa anumang bagay. Sinabi niyang sumunod lamang siya sa utos ni nanay at lumipat dito para sa kasal. Sinabi niyang huwag ko siyang pag-akusahan. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko si Vi na instinktibong hilahin ang manggas ng aking silk pajama pababa para itakip ang kanyang kanang pulso. Ang galaw na iyon ay hindi nakatupad sa aking mga mata at tiyak na hindi rin sa kay SPO1 Santos. Lumapit ako kay V, itinuro ang kanyang pulso at nagtanong, ang gintong pulseras na yan sa iyong kamay bago ka ba na binili yan? Nagkita tayo noong nakaraang linggo sa bahay ni Aling Conching, wala pa yan sa iyong kamay noon. Saan ka nakakuha ng pera para mabili ang pulseras na ganyan habang wala kang trabaho? Nagulat si Vi, namumula ang mukha niya mula sa pag-aalala. Dahan-dahan lang siyang nagsalita. Ito ay regalo ni Aldrin, sinundo ng isang regalo bago ang kasal. Wala kang karapatang magtanong tungkol sa aking personal na buhay. Agad na nakialam si SPO1 Santos. Hiniling niya kay V na ibigay ang pulseras para masuri. Sinabi niyang ito ay kinakailangan na hakbang sa proseso ng investigasyon sa pagkawala ng ginto. Kung malinaw ang pinagmulan ng pulseras, wala siyang dapat katakutan. Nang mahinaan ay iniabot ni V ang kamay. Napansin ko na ang pulseras ay 18 karats, ngunit bago at makinang pa. Gayunpaman, ang mas napansin ko ay ang maliliit na gasgas sa mga daliri ni Aldrin, katulad ng mga sugat kapag nagkontaktong may matalim na metal. Lumingon ako kay SPO1 Santos at humingi na suriin ng mabuti ang eksena ng safe. Sapagkat pinaghihinalaan kong ang kumuha ng ginto ay hindi ginamit ang code kundi isang matigas na bagay para makialam sa mekanismong kandado ng backup. Nang makita ni Aling Conching na hindi na maayos ang sitwasyon, nagsimula na namang ang kanyang moral na kanta. Sumigaw siya, Christine, lubos ka nang lumalagpas. Gusto mo bang ipadala si Aldrin at ang magiging manugang mo sa kulungan dahil sa ilang piraso ng ginto? Mayroon ka pa bang pagkatao? Ginamit ni Aldrin ang pera ng kuya niya para bumili ng pulseras para sa magiging asawa, may mali ba? Ako ang kanyang ina. Pinahintulutan ko siyang gawin iyon. Anong magagawa mo? Ang salita ni Aling Conching ay nagpatigil sa buong silid. Tumingin si SPO1 Santos sa kanya nang may mahigpit na tingin at nagpabala na maging maingat sa kanyang mga salita. Dahil ang pagkuha ng ari-arian ng ibang tao nang walang pahintulot ng may-ari ay pagnanakaw kahit na ito ay kamag-anak ng pamilya. Ang katotohanan ay nagsisimula ng lumabas mula sa mismong mga mapag-isip na salita ng babaeng biyenang babae na palaging naniniwala na may kontrol siya sa lahat. Pagkatapos ng paunang pagkuha ng mga pahayag at pagsil ng opisina silid, hiniling ni SPO1 Santos na si Aldrin at Vi ay sumama sa kanila sa himpilan para sa karagdagang investigasyon.
Gustong makialam si Ramil, ngunit nang makita niya ang determinadong mukha ko at ang seryosong tingin ng mga pulis, wala na siyang magawa kundi tumindig at panoorin ang kapatid niyang inilabas. Si Aling Conching ay sumisigaw ng malakas. Gustong sumabay sa pulis na sasakyan ngunit pinahinto ni Ramil. Sa panahong iyon, hindi ako nanatiling walang ginagawa. Sa aking karanasan bilang project manager, alam ko na ang lahat ay dapat nakabatay sa konkretong ebidensya. Kinuha ko ang telepono at pinaghanap ang mga larawang aking kinuha ng 5 piraso ng ginto bago ilagay sa safe. Palagi akong may ugaling kumuha ng larawan ng serial number ng bawat piraso para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ibinigay ko ang telepono kay SPO1 Santos at nagsalita, "Sir, ito ang serial numbers ng 5 piraso ng ginto na nawala. Sana ay makatulong ito sa paghahanap sa mga tindahan ng ginto sa paligid. At mayroon din akong larawan ng resibo ng pagbili mula sa isang malaking tindahan ng ginto sa Binondo, 2 taon na ang nakalipas." Tumango si SPO1 Santos nang may pahintulot. Napakahalagang ebidensya ito. Magpapadala agad ako ng tauhan para suriin ang mga tindahan ng ginto sa area. Kung si Aldrin ay naibenta na ang ginto, tiyak na may mga bakas ayon sa kasalukuyang regulasyon kapag nagbenta ng maraming piraso ng ginto, karaniwang kailangang mag-provide ng personal na impormasyon o may itatago ang tindahan na larawan mula sa surveillance camera. Nang marinig ni Aling Conching ang usapin ng serial number, biglang tumigil ang kanyang bibig. Dahan-dahang umupo siya sa sofa, ang mga mata ay walang focus na tumingin sa hangin. Malamang ay nagsimula na niyang maunawaan na ang usaping ito ay hindi simpleng away ng biyenang babae at manugang maaari itong humantong sa tunay na parusa para sa kanyang minamahal na anak. Lumapit si Ramil sa akin, pangaw ang boses, "Christine, kapag pinalala mo pa ito, paano tayo magkakaharap pagkatapos?" Si Aldrin ay medyo naging maling desisyon, ngunit kung totoo man na kinuha niya, ibabalik ko. Huwag na nating dalhin ang pulis dito, ito ay usapin ng pamilya. Tumingin ako kay Ramil nang may pinakamalakas na paghamak sa aking kalooban. Nagtanong ako, "Ang iyong mukha ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan at katarungan? Mas mahalaga sa iyo ang opinyon ng mga tao kaysa sa pagkawala ng malaking ari-arian ng asawa mo na sinalakay sa loob ng kanyang sariling tahanan? Kung sana ay itinuro mo si Aldrin nang mula pa sa simula, kung hindi ka naging duwad at hayaan ang iyong ina na gumawa ng gusto niya, hindi na sana tayong nasa ganito." Agad na tumunog ang telepono ni SPO1 Santos. Pagkatapos ng maigting na pag-uusap, lumingon siya sa amin at nagpahayag. May isang tindahan ng ginto sa Maynila na nag-report na may isang binatang akma ang paglalarawan kay Aldrin na naibenta ang 2 piraso ng ginto kahapon ng umaga. Kasama niya ang isang batang babae. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang dealership ng motorsiklo malapit doon at bumili ng bagong scooter. Lahat ay nagiging malinaw na. Si Aldrin ay hindi lang kumuha ng 1 piraso, ipinagbili niya ito para sa walang pinag-isipang gastos. Si Aling Conching ay biglang tumayo, sumigaw, "Hindi iyon totoo, tiyak na may pagkakamali. Ang aking anak ay hindi kailanman gagawa ng ganyan." Ngunit ang mga depensa na iyon ay wala ng silbi sa harap ng katotohanang unti-unting naglalabasan. Nang mawala na ang mga pulis sa kondo, ang lugar na natira ay kami ni Ramil at si Aling Conching. Ang espasyo ay nagiging napakatahimik at mabigat. Si Aling Conching, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ay ngayon ay nauupo ng may daing sa sulok ng sala, habang si Ramil ay pautak-utak, mabigat ang paghinga. Pumunta ako sa kusina at nagbuhos ng 1 basong tubig para sa aking sarili, sinisikap na huwag manginig ang mga kamay. Isang tanong ang patuloy na lumulutang sa aking isip mula nang matuklasan ko ang pinalyang safe. Paano nila nalaman ang lokasyon nito? Matalino na kung tao ang lokasyon ng safe ay maingat na naitago sa likod ng 1 piraso ng kahoy sa ilalim ng mesa ng trabaho, kahit ang dating kasambahay na nakatira dito ng 2 taon ay hindi nalalaman. Lumabas ako sa sala, ibinaba ang baso ng tubig sa mesa, tumingin ng diretso kay Ramil. Nagtanong ako ng mahinahon ngunit may bigat,
Ramil, isang beses na lang, maging tapat ka sa akin. Paano nalaman ni Aling Conching at ni Aldrin ang lokasyon ng safe sa aking opisina? Iyon ay aking pribadong espasyo. Kahit ikaw ay nangako na hindi mo kailanman papasukan nang walang pahintulot ko, huminto ang yapak ni Ramil. Hindi siya makahanap ng aking tingin, ang kanyang mga balikat ay bumagsak katulad ng isang taong natalo sa digmaan. Nag-atubili siya ng matagal bago nagsalita. Christine, patawarin mo ako. Isang buwan na ang nakakaraan nang nasa iyong unang biyahe ka, ako at si nanay ay nag-inuman sa kanilang bahay. Nagtanong siya tungkol sa aming sitwasyong pinansyal. Sinabi niya ay nag-aalala siya sa iyo dahil palagi kang nagtatrabaho, ngunit hindi siya nakakakita na nagtiitipid ka. Noong sandaling iyon, medyo may lasing na ako at napahiwatig ko na malaki ang tikim mo at may safe ka na nakatago sa ilalim ng mesa sa iyong opisina at tiyak na maraming ginto roon. Narinig ko ito at pakiramdam ko ay may kumontrol sa aking puso. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minamahal mo at pinagkakatiwalaan. Pinagkatiwalaan ko si Ramil. Binigay ko sa kanya ang isang bahagi ng aking buhay, ngunit dahil sa ilang baso ng alak, ibinunyag niya ang aking sikreto sa babaeng palagi nang may masamang intensyon sa kaniyang manugang. Nagpatuloy si Ramil na nagmamakaawa. Talagang hindi ko naisip na gagamitin ni nanay ang impormasyon na iyon para ipaalam kay Aldrin. Naisip ko lang na tinatanong niya ito para mapanatag ang loob. Hindi ko talaga gustong mangyari ang nangyari. Natawa ako, isang tuyo at mapait na tawa na lumabas sa walang laman na silid. Nais mong sabihin na ikaw ay biktima rin? Ikaw ang nagbukas ng pintuan para sa magnanakaw, ikaw ang nagpabatid ng landas para mahanap ng magnanakaw ang safe. Tinatawag mong aksidente, ngunit para sa akin, ito ay walang responsibilidad na nagiging kalupitan. Sa kalahating buwang nasa biyahe ako, alam mong ang iyong ina at kapatid ay lumipat dito. Alam mong pinali nila ang kandado ng aking bahay, ngunit nanahimik ka. Nanahimik ka dahil gusto mo ring angkinin ang kondo na ito para sa iyong pamilya o dahil masyadong takot sa iyong ina. Nakialam na si Aling Conching habang inaatake ang aking asawa. Nagsalita siya, "Huwag mong sisihin ang iyong asawa." Si Ramil ay nagsabi ng totoo sa ina niya, may mali ba yon? Ako ang kanyang ina, may karapatang malaman ang lahat tungkol sa aking anak. Ang pagkuha ni Aldrin ng ginto ay para sa kabutihan ng pamilya. Bumili siya ng motorsiklo para makapaglakad sa trabaho. Pagkatapos nila magkaroon ng magandang trabaho, ibabalik nila ang lahat sa iyo. Ikaw ang ate, bakit mo pinipilit ang iyong asawa? Tiningnan ko ang dalawang ito at naramdaman ko ang matinding pagkasuklam. Tinatrato nila ang pagkuha ng aking ari-arian bilang isang bagay na natural. Tinatrato nila ang pagtataksil ni Ramil bilang isang maliit na bagay. Natuklasan ko na sa pamilyang ito, hindi ako kailanman talaga itinuring na isang miyembro, isa lamang akong pinansyal na kasangkapan para sa kanilang gamit. Sa sandaling iyon, ang damdamin ko para kay Ramil ay ganap na nawala, na iwan lamang ang kalamangan at determinasyon na iwanan ang lahat. Kinabukasan ng umaga, inimbitahan akong pumunta sa himpilan ng pulis para makipagtulungan bilang biktima. Nang dumating ako, nakita si Aldrin na nakaupo sa loob ng kwarto ng investigasyon. Ang mukha niya ay kulay abo, wala nang bakas ng arogante noong nakaraang araw. Nakaupo si V sa linya ng mga upuan sa labas. Ang mga mata ay namamaga sa iyak. Ang gintong pulseras sa kanyang kamay ay naalis na para sa investigasyon. Iniabot sa akin ni SPO Juan Santos ang paunang pahayag ni Aldrin sa harap ng hindi maaaring itanggi na ebidensya mula sa tindahan ng ginto at CCTV footage ng kanilang pagbili ng motorsiklo. Si Aldrin ay nagkumpisal. Sa pahayag, inamin ni Aldrin na matapos marinig ni Aling Conching ang tungkol sa lokasyon ng safe, nagkaroon siya ng ideya ng pagnanakaw para mabayaran ang kanyang sugal na utang sa basketball betting na inigigiit ng kanyang mga nagpautang. Sinasamantala ang aking pagkawala sa biyahe, sila ni Aling Conching ay nagpa-hire ng trabahador para paliin ang kandado ng kondo sa dahilang nawala ang susi. Pagkatapos makapasok, gumamit siya ng martilyo
at pait para sirain ang kahoy na takip at pakikialam sa mekanismong lock ng safe sa loob ng 2 araw bago niya nabuksan ito. Kinuha niya ang lahat ng 5 piraso ng ginto. Ang unang 2 ay ipinagbili niya para mabayaran ang utang sa gambling. Ang isa pang piraso ay ipinagbili para sa bagong motorsiklo ni V, at ang natitirang 2 ay ipinangako para sa down payment ng reception venue at bilang regalo sa kasal. Lahat ng pera ay halos naubos sa loob ng wala pang 10 araw. Binasa ko ang bawat linya at naramdaman ko ang matinding sakit sa puso. Ang 5 piraso ng ginto ay pinagpagurang butil ng pawis ng aking mga magulang, ang kanilang mga huling payo bago sila pumanaw. Ngunit ito ay winasak ng isang tamad na taong ginastos sa pagsugal at walang kwentang bagay. Ang nagpagalit sa akin ng higit pa ay ang pakikinabang ni Aling Conching. Ayon sa pahayag ni Aldrin, alam ni Aling Conching ang pagnanakaw, ngunit hindi lang niya ito pinigilan. Sinabi pa niya kay Aldrin, "Sige na, kumuha ang ate Christine, niya ay mayaman. Ang ilang piraso ng ginto ay hindi siya makamamatay. Isipin mong para kang binibigyan ng pera para sa kasal." Binalaan pa niya si Aldrin na itago ng mabuti. Kapag nangyari na ang lahat, wala na rin akong magagawa dahil siya ay pamilya naman. Tumayo si Vi nang makita akong lumabas mula sa kwarto ng investigasyon. Tumakbo siya papalapit at gustong hawakan ang aking kamay, ngunit umurong ako. Nang may luha siyang nagsalita, "Ate Christine, pakiusap, isumbong mo na lang si Aldrin para makalabas siya. Ginawa niya ito dahil mahal niya ako. Gusto niyang magkaroon ng maayos na kasal para sa ating 2. Kung makulong siya, masisira na ang buhay ko. Nangangako kami na kapag nakahanap kami ng trabaho ay ibabalik namin ang lahat sa iyo bawat buwan kahit 5,000 lang." Tiningnan ko si V, ang babaeng ito ay masyadong bata pa, ngunit nalason na ng kasakiman at pagkamakasarili ng pamilya ng asawa ko. Nagtanong ako, bawat buwan na 5,000, kailan pa mababawi ang 5 piraso ng ginto, 30 taon o 50 taon, at higit pa sa lahat, sino ang magbabalik ng tiwala ko? Sino ang magbabalik ng alaala ng aking mga magulang? Minamahal mo ba ang kasintahan mo sa pamamagitan ng pagiging kasabwat ng magnanakaw? Hindi na ako nagsalita pa. Lumakad ng diretso. Ang batas ang magbibigay ng pinakamakatarungang paghuhukom sa mga ganitong kilos. Hindi ko hahayaang ang bulag na awa ay maulap ang aking isipan muli. Ang balita ng pag-aresto ni Aldrin at ang posibilidad na harapin ang parusa para sa pagnanakaw ng mataas na halaga ng ari-arian ay mabilis na kumalat sa probinsya ng pamilya ng asawa ko. Si Aling Conching ay hindi na nakatigil sa aking kondo. Pinalayas ko siya ng gabing iyon mismo. Napilitan siyang lumipat sa isang kakilala ni Ramil, ngunit hindi siya sumuko. Nang hapon na iyon, habang ako ay nasa bahay ng isang malapit na kaibigan na si Raquel para makakuha ng kapayapaan at katahimikan, lumitaw si Aling Conching. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang adyero, malamang ay si Ramil ang nagbigay. Hindi siya dumating ng mag-isa, kasama niya ang ilang mga kamag-anak mula sa probinsya, mga taong nakita ko lang ng 1 o 2 beses sa araw ng kasal. Nang makita niya ako, biglang lumuhod si Aling Conching sa harap ng gate ni Raquel. Nagsisimulang mag-utal-utal ang mga kasama niya at nagtuturo. Sumigaw siya ng may pangaw na boses, "Christine, anak, bakit ka naging ganito?" Ang ate niya ay katulad ng ina niya, 1 beses lang nagkamali. Kailangan mong magtanggap at iligtas ang kinabukasan niya. Kapag ipinadala mo siya sa kulungan, paano na siya makakamukha pagkatapos? Ang buong angkan ng asawa mo ay mababansagan na may manugang na nagpadakip ng bilas. Hindi ka ba takot sa karma? Isa sa mga tito ni Ramil ay nagdagdag, "Christine anak, kapag may usapin sa pamilya ay pinagtitibay ng pribado. Ikaw ay mayaman, isipin mong regalo mo sa kanya ang gintong iyon para sa kasal. Bawiin mo ang reklamo, kapag ginawa mo iyon ay pakakawalan siya ng pulis. Ang pagpapanatili ng pera ay hindi mo madadala sa kamatayan. Ang pagmamahal at pagmamahalan ang mas mahalaga, anak." Nakatayo ako sa likod ng bakal na gate habang tinitingnan ang mga taong nagpapakilalang tagapagtanggol ng moralidad at pagmamahalan
para pilitin akong isakripisyo ang aking karapatan. Nakita ko si Raquel na gustong lumabas para itaboy sila, ngunit pinigilan ko siya. Lumabas ako ng personal para harapin si Aling Conching at ang maraming kamag-anak. Nagsalita ako ng malinaw para marinig ng lahat. Mga tito, tita, sinabi ninyo na ang ate niya ay katulad ng ina niya. Tanong ko sa inyo, may ina ba na pinali ng sariling anak niya ang kandado, pinasok ang safe at ninakaw ang lahat ng kayamanan niya? May lola ba na tumulong sa pagnanakaw laban sa sariling manugang? Nang isang-isa na i-auction ni Aldrin ang aking ginto para mabayaran ang utang sa gambling at pamili ng luho, naisip ba niya na ako ay katulad ng kanyang ina? Nang pahintulutan ni Aling Conching si Aldrin na pumasok sa aking bahay at angkinin ang aking silid tulugan, iniisip ba niya na ako ay kanyang manugang? Gustong sumagot ni Aling Conching, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Nagpatuloy ako. Ang pagmamahalan ay umairal lamang kapag ang magkabilang panig ay nagbibigay ng paggalang sa isa't isa. Sinabi ninyong ako ay walang puso, ngunit ang pamilya ng aking asawa ang unang tinalikuran ang pagmamahalan nang sinalakay nila ang aking tahanan. Ang gintong iyon ay pamana ng aking mga magulang, dugo at laman ng aking pamilya. Wala akong obligasyong iyang gamitin para sa pagpapalaki ng ugaling tamad at sakim ng isang tao. Ang batas ay nilikha para protektahan ang mga tapat na tao at parusahan ang mga gumagawa ng masama. Kung tunay na mahal ninyo si Aldrin, himukin ninyo siyang kumumpisal ng tapat at hanapin ang paraan para mabayaran ang kanyang pinsala. Iyon ang tunay na pagtulong sa kanya. Ang hiling sa akin na bawiin ang reklamo, hinding-hindi mangyayari iyon. Nang marinig ito ni Aling Conching, nagbago siya mula sa pagmamakaawa patungo sa pagalitan. Itinuro ang kanyang kamay sa aking muka at nagsimulang magsabi ng maraming masasamang salita. Sinabing isa akong malamig na babae, isang taong walang awa. Nangako siyang hindi niya ako hayaang mabuhay ng maayos sa loob ng pamilyang ito. Ngumiti akong mapait habang tinitingnan siyang nagwawala at nagsalita. Hindi na kailangan pang mangako. Mula sa sandaling ito, wala na akong balak na maging manugang mo. Nagulat ang lahat ng kamag-anak. Tiningnan nila ako ng may pagkamangha. Marahil hindi nila inakala na ang isang manugang na kilala sa pagiging mahinahon at matalino ay magiging ganito kadeterminado. Ngunit hindi nila naiintindihan na kapag ang isang babae ay napilitan ng sa dulo ng daan, kapag lahat ng halaga ng damdamin ay tinapakan, na sila ay nagiging mas matapang kaysa kailanman para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang gabi ng Maynila, pagkatapos ng mga araw ng bagyo, ay parang kakaibang tahimik. Nakaupo ako sa aking opisina sa inuupahang kondo, ang lugar kung saan ako at si Ramil ay dati ay magkasamang nanood ng sine at nag-usap tungkol sa hinaharap. Sa harap ko ay ang duly printed na divorce petition, malinis na nakahanda sa puting papel. Ang mga walang puso na linya ay nagdadala ng bigat ng libo-libong kilo, nagtatanda ng katapusan ng isang kasal na buong puso kong pinalago. 3 taon ng pagsasama, naniniwala akong ang pag-ibig ay makapagtatakpan ng lahat ng pagkakaiba sa pag-iisip at sa pinanggalingan. Si Ramil ay isang mababang loob na tao, minsan ay hanggang sa pagiging duwad, ngunit naisip ko noon na iyon ay kapakipakinabang na paraan ng pagpapakita ng pagpipigil. Sinubukan kong tolerahin ang labis na pagkiling niya para sa kanyang ina at kapatid sapagkat naisip ko na iyon ay respeto sa magulang. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, natuklasan ko ang aking malaking pagkakamali. Ang pagiging mapitagin na walang katuwiran ay katuwang ng kasamaan, at ang kahinaan ng asawa ay ang lason na pumuksa sa kaligayahan ng pamilya. Naalala ko ang tingin ni Ramil nang nakatayo siya sa pagitan ko at ni Aling Conching. Hindi niya kailanman ipinagtanggol ang karapatan ng kanyang asawa sa harap ng halata na pag-atake. Hindi rin siya nainis nang manakaw ang aming ari-arian. Ang tanging inaalala niya ay kung paano mapanatili ang mukha para sa kanyang ina at iligtas ang tamad na kapatid mula sa parusa ng batas. Gusto niyang isakripisyo ako at magtiis para sa tinatawag niyang kapayapaan ng tahanan. Ngunit ang presyo ng kapayapaan na iyon ay ang aking dangal ay tinapakan.
at ang pawis at luha ng aking mga magulang ay nagastos ng iba nang walang pakialam. Kinuha ko ang ballpen, ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Isinulat ko ang aking pangalan sa seksyong petisyoner nang may determinasyong kahit ako mismo ay nagulat. Ang pag-ibig ko para kay Ramil ay naging tuyo na sa bawat mapait na salita ni Aling Conching at sa bawat hindi na inaalala ni Ramil. Ang isang lalaking hindi makakaprotekta ng kanyang sariling tahanan, na hindi makakakilala ng tama at mali, ay hindi karapat-dapat na samahan ko sa natitirang buhay ko. Bumukas ang pintuan ng marahan. Pumasok si Ramil nang may mukhang pagod. Nang makita ang petisyon sa mesa, huminto siya, ang mga mata niya ay nagbukas ng malawak sa pagkagulat. Lumapit siya, panggaw ang boses sa kawalan ng tulog. Nagtanong siya, "Christine, talagang gagawin mo ito?" Ang usapin ni Aldrin ay sobrang bigat, na bakit naman gugunawin mo pa ang pamilyang ito. Nangangako akong pagkatapos nito ay iuutos ko sa nanay na bumalik sa probinsya, hindi na siya makikialam pa sa ating buhay. Tumingin ako kay Ramil, ang tingin ko ay napakahinahon na natakot pa siya. Sumagot ako, "Ramil, ang pamilyang ito ay hindi ginawa ko, ginawa ito ng iyong pamilya nang sinalakay nila ang aking bahay. Sinabi mong uutusan mo si nanay na umuwi sa probinsya, ngunit ilang beses mo na sinabi iyon sa nakalipas na 3 taon. Palagi kang nangangako ngunit hindi mo kailanman tinutupad dahil hindi ka kailanman makakawala sa anino ng iyong ina. Hindi ko maaaring gumastos ng buhay kasama ang isang lalaking sa tuwing may problema. Lagi akong ang kailangang magtiis para sa tinatawag niyang kapayapaan." Umupo si Ramil sa kabilang upuan, hawak ang ulo sa 2 kamay. Nagsabi siya, "Ikaw ay masyadong walang awa. Alam kong nagkamali si nanay at si Aldrin, ngunit kahit paano sila ay pamilya ko. Ikaw ay may pera, may trabaho, mapadpad kang magsimula uli. Ngunit ako, kapag inwan mo ako ngayon, kanino pa ako aasa? Mayroon pa ring maraming utang, si Aldrin ay nasa loob, kailangan ko pang alagaan si nanay. Hindi mo ba maaaring magpakita ng kabutihan sa huli?" Narinig ko ito at naramdaman ang mapait na katawa-tawa. Nakikiusap siya ng kabutihan, ngunit hindi pa rin nalilimutan na banggitin ang aking pera at posisyon. Pala, sa kanyang puso, isa pa rin akong magandang pinansyal na ari-arian, isang matibay na suporta para pagtuunan ng mga problema ng kanyang pamilya. Itinulak ko ang petisyon sa kanya at nagsabi, "Lagdaan mo ito, ang tanging paraan para sa ating dalawa." Hindi na ako nakikinig ng kahit anong pangako. Ang pagmamahalan natin ay natapos na mula nang hayaan mong pinali ng iyong ina ang kandado ng aking kondo. Kinuha ni Ramil ang petisyon, ang mga mata niya ay naglaho. Alam niyang kapag nagpasya na ako, walang makakabago nito. Tumayo ako, lumabas ng silid, naiwan siyang nakaupo roon na may matinding pagsisisi. Ngayong gabi ay matutulog ako nang mahimbing, wala ng mga alalahanin, wala ng puot. Bukas ay magsisimula ang isang bagong buhay kung saan mabubuhay lamang ako para sa aking sarili at para sa mga pagpapahalaga na lagi ko nang pinahahalagahan. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng umaga ay nagsisimula ng pumasok sa bintana, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Ramil. Gusto niyang makipagkita sa akin sa kape sa ibaba ng kondominium para makipag-usap ng isa pa bago ang opisyal na pagdinig. Pumayag ako, hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil gusto kong maayos ang lahat ng may sibilisadong paraan at malinaw na pag-uusap. Nang dumating ako, nakaupo na si Ramil. Sa mesa ay isang makapal na sobre. Nang makita niya ako, mabilis niyang itinulak ang sobre sa aking direksyon. Ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa. Nagsabi siya, "Christine, ito ang lahat ng pera na naipundar ko. Sa isang gabi kinuha ko sa ipon at hiniram sa mga kaibigan. Kabuuan ay 500,000 piso. Gusto kong ibigay ito sa iyo bilang bahagi ng kabayaran para sa gintong kinuha ni Aldrin. Ang natitira ay nangangako akong dagdag na magtatrabaho bawat buwan ay magpadala ng 10,000 hanggang mabayaran lahat. Pakiusap na gumawa ka ng petisyon na bawasan ang parusa para kay Aldrin. Nakikiusap ako sa iyo." Tiningnan ko ang sobre ng pera at pagkatapos ay tiningnan ang namumulang mga mata ni Ramil. Isang pagsubok ng puso
ang naglatag ng sarili sa harap ko. Kung tatanggapin ko ang pera at bawiin ang kaso, ako ay magiging mabuting tao sa mata ng kanyang pamilya. Ngunit ang katarungan ay maililibing. Nagtanong ako kay Ramil kung saan niya nakuha ang pera ng ganon kabilis. Sinabi niya na hiniram sa mga kaibigan at katrabaho at halos ipinagbili pa ang motorsiklo niya. Nagtanong ako uli, at si nanay, may sinabi ba siya tungkol sa perang ito? Yumuko si Ramil, mababa ang boses. Sinabi niya na sinabi ni nanay na ang pera ng manugang ay hindi kailangang ibalik dahil maaga o huli ay pera rin ng pamilya iyon. Ngunit hindi siya sumasang-ayon kaya galit na galit si nanay sa kanya ngayon. Sinabi pa ni nanay na kapag ibalik niya ang pera, itatanggal siya nito sa listahan ng anak. Natawa ako isang patak ng mapait na tawa. Sinabi ko kay Ramil, nakita mo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin kinikilala ni nanay ang kanyang pagkakamali. Itinuturing pa rin niya ang aking ari-arian bilang sa kanya rin, at handa pa siyang gumamit ng pagmamahal ng ina para pilitin kang gumawa ng masama. Kapag ibinigay mo sa akin ang perang ito, mabubuhay ka ng paano? Magnanais ka ng utang sa buong buhay mo para mabayaran ang kasalanan ng iyong kapatid habang si nanay ay walang pakialam at itinuturing iyon bilang natural. Hinawakan ni Ramil ang aking kamay, malamig ang kanyang kamay. Sinabi niya na hindi na siya nagmamalasakit, gusto lang niyang iligtas si Aldrin. Hindi niya matanggap na makukulong ng 10 taon ang kapatid, masisira ang buhay nito. Nakikiusap siya sa akin sa ngalan ng lahat ng aming pinagsamahan. Inalis ko ang aking kamay mula sa kanya. Dahan-dahang itinulak ang sobre ng pera pabalik kay Ramil. Nagsalita ako, Ramil, ang perang ito ay ibalik mo at bayaran ang iyong mga utang sa kaibigan at gamitin para sa iyong sariling buhay. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi dahil kaunti ito kundi dahil hindi ko gustong gamitin ang perang puno ng iyong pawis at nakakaawa mong sakripisyo para palayain ang isang kriminal. Si Aldrin ay matanda na kailangan niyang sagutin ang kanyang mga gawa sa harap ng batas. Ang pagbabayad at pagsuporta sa kanya ay higit na magpapababa sa kanya sa kasamaan kaysa magturo sa kanya ng tamang aral. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at nagsabi ng huling salita. Ang ugali ng tao ay mahirap baguhin, Ramil. Ikaw ay palaging isang lalaking handang isakripisyo ang sarili para sa mga bagay na hindi karapat-dapat, at si nanay ay palaging isang babae na ginagawang gabay ang kasakiman. Wala na tayo sa iisang daan. Ang petisyon ay nakafile na hindi ko ito bawiin. Iyon ang huling pagsubok na ibinigay ko sa iyo at pinili mo ang iyong pamilya kaysa sa katotohanan. Iginagalang ko ang pagpiling iyon, ngunit hindi ko ito matanggap. Nanatiling nakaupo si Ramil nang tahimik ang sobre ng pera sa mesa ay naroroon bilang patunay ng kanyang kawalan ng lakas. Tumayo ako at lumakad, naramdaman ko ang kagaanan sa puso dahil hindi ako natinag ng mga luha o huli na materyal na kabayaran. Ang katarungan ay kailangang maipatupad at ang bawat tao ay kailangang sagutin ang kanilang mga ginawa. Ang kaso ng pagnanakaw ni Aldrin at Vi ay mabilis na dinalhin sa korte. Sa pagdinig, ang katotohanan ay muli na namang malinaw na inilabas ng mga konkretong ebidensya at pahayag ng mga saksi. Nakatayo si Aldrin sa harap ng bar ng korte, ang mukha niya ay maputla, ang mga mata ay walang buhay. Kumumpisal siya at inamin ang buong proseso ng pagpasok ng wala sa oras, pagpapala ng safe, at pagdala ng ginto para ilustang gastusin. Si Vi ay hindi rin nakawala sa parusa bilang kasabwat pagkonsumo ng ari-ariang nakuha sa krimen. Kahit na siya ay umiyak at nakiusap ng kapatawaran, ang kawalang hiyaan niya nang suotin ang aking personal na damit at gumastos ng pera mula sa ninakaw na ginto ay nagpahiwatig sa hukuman na hindi sila maawain. Sa katapusan ng pagdinig, si Aldrin ay nahatulan ng 4 na taon na pagkakakulong. Si V ay nakatanggap ng 2 taon na kondisyonal na parusa dahil walang nakaraang talaan ng krimen at ipinagbubuntis pa, isang hindi inaasahang katotohanan na nagpagulo sa buong korte. Si Aling Conching na nakaupo sa mga upuan sa ibaba matapos marinig ang hatol
ay nawalan ng malay doon sa lugar, ngunit sa pagkakataong ito, walang nagmamadaling lumalapit para aliwin siya ng may tunay na pagmamalasakit. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya na pumunta para masaksihan ang pagdinig nang marinig nila ang buong kwento tungkol sa kanyang pakikiisa para nakawin ang ari-arian ng manugang ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Ang balita ng ginawa ni Aling Conching pinilit ang manugang, sinalakay ang bahay ng manugang ay kumalat sa kanilang komunidad. Ang mga taong dating nagbibigay sa kanya ng respeto dahil may mayamang manugang na nakatira sa Maynila ay ngayon ay nanunukso at nagtatawa sa kanya na isang taong nabigo ang pagtatangka sa kasakiman dahil sa kanyang kasilangan ay nasira ang buong pamilya, napadala ang anak sa kulungan at naghiwalay ang manugang at anak. Ang kahihiyan at pagkabigo para sa isang taong katulad ni Aling Conching na labis na nagpapahalaga sa panlabas na karangalan ay mas masakit kaysa sa anumang parusa ng batas. Tungkol naman kay Ramil, pagkatapos ng diborsyo, lumipat siya mula sa inuupahang kondo at umuwi sa isang maliit na room ng ipon niya para mabayaran ang utang. Naging tahimik at malakas at inilubog ang sarili sa trabaho. Narinig ko na buwanan pa rin siyang nagpapadala ng pera para sa kulungan para kay Aldrin at nag-aalaga pa rin sa kanyang ina. Ngunit ang relasyon sa pagitan nila ni Aling Conching ay hindi na katulad ng dati. Isang nakatagong pag-aaway sa pagitan ng dalawang mag-ina ang lumikha ng pader na hindi na maaaring burahin. Nakatayo ako sa hallway ng korte pagkatapos ng pagdinig, huminga ng malaya. Ang katarungan ay naipatupad kahit ang presyong kailangang bayaran ay ang pagguho ng isang bagay. Ngunit nauunawaan ko na minsan ay kinakailangan ang pagguho para makapagtayo ng mas matibay na pundasyon. Ang 5 piraso ng ginto ay hindi na mababawi ng buo sapagkat naubos na ni Aldrin, ngunit nakatanggap ako ng mas makabuluhang kabayaran. Ang kapayapaan sa kalooban at ang katahimikan ng hindi na kailangang mamuhay sa isang relasyong puno ng pagtataksil. Nagkita ko si Aling Conching habang tahimik siyang umaalis sa gate ng korte. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng puot, ngunit hindi na siya naglakas loob na sumigaw katulad ng dati. Nagsabi siya, "Nasisiyahan ka na ba, Christine? Napadala mo na si Aldrin sa kulungan, nasira mo na ang pamilyang ito. Masama ka." Tahimik kong tiningnan siya at sumagot, "Aling Conching, ikaw mismo ang nagwasak ng pamilyang ito nang sinalakay mo ang aking kondo. Hindi ako masama, ibinalik ko lamang sa bawat isa ang karapat-dapat na timanggap. Sana mula ngayon ay mamuhay ka ng may kabutihang loob para hindi na magdulot ng pagdurusa sa iba." Pagkasabi niyon, lumakad ako palayo ng diretsyo. Ni isang beses ay hindi na ako lumingon. Ang legal na labanan ay natapos na at ngayon ay oras na para gumastos ng panahon para pangalagaan ang mga sugat sa puso at ayusin ang nakaraang buhay. Nang bumalik sa kondo sa Quezon City, hindi ako nagmamadaling pumasok. Nanatili akong nakatayo sa hallway ng ilang sandali. Ang magandang kahoy na pintuan ay ngayon ay may bagong ultra-secure na matalinong lock na may multi-layer na sistema ng seguridad, facial recognition hanggang retinal scan. Walang sinuman ang maaring pumasok nang wala ang aking pahintulot muli. Binuksan ko ang pintuan at pumasok. Ang bahay ay na-hire ko na ng propesyonal na limpyahin ng 3 araw. Lahat ng bakas ni na Aldrin at Vi, mula sa mabigat na usok ng sigarilyo hanggang sa mga mancha ng grasa sa sofa, ay nawala na. Ang lumang sofa na dati ay ginamit ni Aldrin para manood ng basketball ay pinalitan ko ng bagong berde na makulay at elegante. Ang mga kumot at unan na ginamit ni V ay nakabalot ko at ipinagbigay sa kapakipakinabang. Hindi ko gustong panatilihin ang anumang bagay na nagpapaalala ng kanilang presensya. Lumabas ako sa balkonahe. Ang mga nalantang orchid ay pinalitan ng mga bagong punlang berde. Inukupin ko ang buong hapon sa pagdidilig at pagputol ng tuyong dahon ng mag-isa. Ang tunog ng tubig na bumabagsak at ang halimuyak ng lupa ay nagdulot sa akin ng malaking kaginhawahan. Ang mga sako na naglalaman ng aking mga libro at mahahalagang dokumento ay muling maingat na iniayos sa estante.
Natuwa ako na halos lahat ng mga ito ay nananatiling buo kahit may kaunting kulubot sa mga gilid ng papel. Pumasok ako sa opisina silid ang lugar kung saan nangyari ang nakakasakit na pagnanakaw. Ang lumang safe na pinaltan ay ganap ko nang tinanggal. Sa halip ay nagpapatayo ako ng lihim na compartment na nakatago sa loob ng dingding sa likod ng isang malagay na tanawin na larawan. Hindi na ako nag-iipon ng maraming ginto sa bahay, inilipat ko sa bangko para sa time deposit at nagtago ng kaunti na alahas na may alaala mula sa aking mga magulang. Nakatayo sa gitna ng malinis at maayos na bahay, naramdaman ko ang isang bagong daloy ng lakas sa buong katawan ko. Ang paglilinis ng nakaraan ay hindi lamang pagtanggal ng alikabok o pagpapalitan ng muebles, kundi paglilinis ng kaluluwa. Naitaboy ko na ang mga mapanganib na tao mula sa aking buhay at ngayon ay muli ko nang nahahawakan ang kapangyarihang mamuno sa sarili kong espasyo. Nang gabing iyon, ginawa ko ang isang masustansyang hapunan na luto ng aking sariling kamay. Wala nang boses ni Aling Conching na nagrereklamo sa pagluluto. Wala nang walang malasakit na asawa na abala lamang sa telepono. Ako lang, mahinahong musika, at ang halimuyak ng lemongrass essential oil ay kumakalat sa buong silid. Biglang natuklasan ko na ang pagiging nag-iisa ay minsan ay isang mahalagang regalo. Nagbibigay ito ng oras para pakinggan ang sarili, para maunawaan kung ano talaga ang gusto at kailangan mo sa buhay. Natakot na ako noon na mabuhay ng mag-isa, ngunit ngayon ay naramdaman ko ang aking sariling lakas. May maayos na trabaho ako, may ari-arian, at higit sa lahat may kalayaan. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap ng maliwanag. Ang Maynila ay katulad pa rin ng dati, maingay at pabilis ang takbo. Ngunit sa kondo na ito, natuklasan ko ang tunay na kapayapaan. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod ng pintuan at handa na akong tanggapin ang magagandang bagay na naghihintay sa akin sa hinaharap. Ang bagong buhay ay nagsisimula mula sa mga piraso ng dating buhay na aking matapang na nilipon at inayos ngayon. Ang panahon ay mabilis na lumipas. 6 na buwan na ang nakaraan mula nang natapos ang kaso at opisyal na naging epektibo ang utos ng korte para sa diborsyo. Ang aking buhay ay ganap ng nasa bagong landas. Sa kumpanya, katataas-tasa lamang nila ako bilang Regional Project Director. Salamat sa aking walang tigil na pagsisikap at buong pokus sa trabaho. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nakaupo akong iniinom ang isang tasa ng chamomile tea sa balkonahe ng aking kondo. Ang hangin mula sa syudad ay umihip ng malamig, inaalis ang init ng panahon. Habang tinitingnan ko ang mga taong nagmamadali sa ibaba, biglang naalala ko ang mga nakaraang araw na puno ng bagyo, ang mga sakit, ang puot, at pati ang mga luha ngayon ay mga malabong alaala na lamang mga mahahalagang aral na itinuro ng buhay sa akin. Kamakailan ay nagkita-kita kami ng isang karaniwang kaibigan ni Ramil at ako. Nagkwento ang kaibigan na si Ramil ay lumipat na sa probinsya pagkatapos na magka-mild stroke si Aling Conching. Nagtatrabaho siya sa isang lokal na workshop habang inaasikaso ang ina at naghihintay sa araw na makalaya si Aldrin. Nang marinig ko ito, ngumiti lang ako at nagdasal para mahanap niya ang kapayapaan. Wala na akong puot, wala rin namang nostalgia. Ang bawat tao ay may tadhana na nililikha ng kanilang sariling mga pagpili. Binuksan ko ang aking notebook. Ang mga salitang isinulat ko para sa aking sarili nang araw na umuwi ako dito ay nandoon pa rin. Ang kabutihan ay kailangan ng ngipin. Ang hangganan ay ang nagtatanggol sa kaligayahan. Naunawaan ko na ang walang kondisyong pagtitiis ay minsan ay kalupitan sa sarili mo. Kailangan mong matutong tumanggi sa mga kahiling na hindi makatarungan. Kailangan mong protektahan ang mga bagay na iyong pinahahalagahan, iyon ang tamang paraan ng pamumuhay. Ang kondo na ito ngayon ay hindi lamang isang ari-arian, ito ay simbolo ng aking kalayaan at pagmamalaki. Binago ko ang buong sistema ng seguridad, ngunit higit pa sa lahat, nagtatayo ako ng matibay na sistema ng seguridad sa kalooban. Hindi na ako madaling nagpapalabas ng sinuman sa aking buhay nang walang maingat na pag-unawa at mutual na respeto. Tumunog ang doorbell ng telepono, ang masayang tawanan ni Raquel.
ang matalik na kaibigan na palagi sa tabi ko sa pinakamaigting na mga sandali. Christine, gabi na pumunta tayo sa concert, may folk singer na magtatanghal sa Araneta. Masayang pumayag ako. Ang single na pamumuhay pala ay puno ng mga nakakaaliw na bagay na dati ay hindi ko nabibigyang pansin dahil abala sa pag-aalaga ng pamilya ng asawa ko. Tumayo ako at inayos ang aking makulay na damit. Bahagyang nagpintura ng mukha at tumingin sa sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay wala nang nakakapagod at pasibong hitsura ng 6 na buwan na nakaraan, sa halip ay maliwanag ang tingin at mapagtiwalang ngiti ang nasa mukha. Lumabas ako sa bahay, ang tunog ng aking mga heel ay matatag na tumatama sa sahig ng hallway katulad ng himig ng kalayaan. Pumasok sa elevator, bahagyang inaayos ang buhok, isang bagong pahina sa nobela ng buhay ko ang nabuksan na. Doon ay hindi na ako isang pangalawang karakter na nagtitiis lamang, kundi ang may akda, ang direktor at ang tanging pangunahing bida. Ang isang maligayang katapusan ay hindi kinakailangang isang maringal na kasal o pagbubuklod ng isang nagkawatak-watak na pamilya. Ang tunay na maligayang katapusan ay ang panahon na natutuklasan natin ang ating sarili, nalalaman kung paano mahalin ang sarili at namumuhay ng maningning na buhay ayon sa ating kagustuhan. Ang gintong liwanag ng paglubog ng araw ay kumakalat sa buong lungsod, napakaganda hanggang sa humanga ka. Ngumiti ako, huminga ng malalim at lumabas sa daan. Bukas, tiyak na magandang araw ang darating. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais kong magpaabot ng mensahe sa lahat ng mga babae, lalo na sa mga nagdadala ng mabibigat na responsibilidad para sa pamilya. Mahalin ang iba ng buong puso, ngunit huwag kalimutang mag-ingat ng isang bahagi ng pagmamahal na iyon para sa iyong sarili. Sapagkat maaari ka lamang magbigay ng init sa iba kapag ang iyong sariling puso ay nagliliyab sa apoy ng kaligayahan at kalayaan.